Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Aquarius, first message ninyo is breathe, slow down and contemplate the tea, violets and ivy tangled around the eaves. Ayan, so tignan mo, meron kayong breathe, meron kayong retreat. So, Aquarius, maaari na ang iba sa inyo sobrang pagod na. Sobrang exhausted na kayo, hindi lang physically, but mentally and emotionally, maybe you are tired. Okay? Kaya kailangan ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na mag-retreat muna, take a breather, umatras muna kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakabalahang worldly things, at mag-focus muna kayo sa sarili ninyo, makapag-rejuvenate kayo, recuperate, and makapag-recharge kayo. Okay? So, you may do some kind of retreat as well. Baka kailangan mo din na talagang totally mag-solitude kayo, at magnilay-nilay, mag-contemplate. Change is coming, no? So, iniimbitahan kayo rito na you may embrace change, no? Kasi, di ba exciting kapag merong pagbabago? Kasi pag meron tayong pagbabagong gagawin, ibig sabihin, binibigyan tayo ng universe ng bagong pagkakataon to reshape our life. Kaya, exciting ito, no? Ito yung panawagan sa inyo. Embrace change at namnamin mo, di ba? Kung ano man ang mga pagbabagong ito na po pwedeng gawa ng universe, or maaaring may mga bagay talaga na iniisip din kayo na gusto ninyong baguhin sa sarili ninyo. So, do it. No? Do it. So, take a risk and fly. Ayan. So, panawagan din ito sa inyo, Aquarius. No, maaring isa ito sa kailangan ninyong baguhin sa sarili ninyo. Na kung dati siguro, komportable lang kayo sa kung ano yung nakasanayan nyo na, 'di ba? Nasa comfort zone lang kayo lagi. Baka ganyan kayo, no? For the longest time na nakasilong kayo sa inyong comfort zone. But ngayon, maaaring merong opportunity dito that may require you to take risk and fly. Kaya siguro din, ito yung pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Kasi maaari din na maglalakas ka na din ng loob sa ngayon. You're going to capitalize your, your inner strength and courage para magawa mo din ito. Panahon na para mag-thrive ka. Panahon na para mag-grow ka. And maybe hindi mo rin naman hihindian ang pagkakataon na ito. So, maraming salamat po for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you then, for not skipping the ads. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyong mag-member sa channel. And also, sa mga cross-watchers, maraming salamat po for your support. So, what else? We have the 10 of Wands. This is burden, no? Maaring merong sitwasyon na nahihirapan kayo. There could be a situation na pagod na kayo. Kaya ngayon, ito yung hitsura ninyo. Pagod na kayo at gusto nyo nang ibaba kung ano man ang kinakapaguran ninyo. So, this could be anything. This could be emotional burden. Pwede na physical burden ito. Trabaho. Ganon. Na gusto ninyong tawag dito, alisin na sa buhay ninyo. For whatever that is, pwedeng hihingi na kayo ng tulong dito, or totally you're going to leave that behind you and you're going to move forward. So, we have judgment. Maaring related yan dito, sa kailangan ninyong pag-isipan. Kasi si judgment energy, there is an important decision that you need to make dito. At kailangan ninyong pag-isipan itong mabuti. Kailangan ninyo itong pagmuni-munihan, pagnilay-nilayan, and you also need to parang tawag dito, kailangan ninyo itong i-assess maigi, ang nangyayari sa buhay ninyo, nangyayari sa sitwasyon ninyo. Okay, hindi po pwedeng basta-basta kayong magdedesisyon, hindi po pwedeng basta-basta kayong
mag-aano rito. Hindi po pwedeng basta-basta kayong tatalon lang sa desisyon, diba, na hindi ninyo ito pinag-isipan mabuti. So maaring related yan dito, no, sa kung ano man yung gusto na ninyong ibaba, gusto ninyong alisin sa buhay ninyo. Okay? Kasi kung ano man ang desisyon ninyo rito is going to have a great impact in your life, hindi lang for few weeks, for few days, but for the long term. Okay? So, what else? We have the Fool energy. See, the Fool, this is definitely a new beginning. See, ano din, sa 10 of Wands, this is also a new beginning. May ending at may beginning. See, the Fool definitely resonates with this, their energy. Kasi, see, the Fool, this is something na gagawa kayo dito ng bagay na totally wala kayong idea kung papaano ninyo ito ina-navigate. This is totally new for you. This is an uncharted territory para sa buhay ninyo. This is an adventure para sa iyo kasi you've never done this before. You've never been this before. No, kaya totally new for you. No, so depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng trabaho to, pwedeng travel kayo somewhere, 'di ba? Pwedeng magma-migrate kayo, pwedeng magtatrabaho kayo abroad, something like that. Or this could be a change in your career path, no, na pwedeng gagawin din ninyo rito. So we also have 6 of Wands. Feeling ko dito kung anong gagawin mo dito, anong sisimulan mong bagong ganap, you will definitely succeed. No? Baka, kasi this is success energy, this is victory energy. So, sige lang, no? Work for it, no? Seize the opportunity kasi mukhang magiging matagumpay ka dyan. No? Pagsikapan mo, pagtiyagaan mo, 'di ba? Continue to work hard, persevere, yung ganon, at pasasaan ba, at magtatagumpay ka dyan. You are definitely going to succeed sa area na yan, okay? So, there is tagumpay dito na naghihintay sa'yo. For some of you, baka this is tagumpay sa ngayon. Maaring tagumpay ninyo ito sa current ninyong trabaho, sa career ninyo sa ngayon, maaring na mapagtatagumpayan nyo na din yung mga goals ninyo dyan, yung mga task na binigay sa'yo. So, yung ganon. So, baka eto na, no? Baka ito na yung bunga ng pagsisikap nyo, makakamit mo na, financial reward, promotion, mga ganon, no? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.